Sa isang bansang mayaman sa likas na yaman at puno ng masisipag na mamamayan, patuloy na hinahamon ng matagal na sakit sa lipunan, ang korupsyon. Taon-taon, bilyong-bilyong piso ang nawawala dahil sa mga anomalya sa public procurement, maling paggamit ng pondo at kapangyarihang hawak ng mga dinastiyang politikal o tinatawag na political dynasties. Magpahanggang ngayon ay nananatiling malubha ang problema ng graft and corruption. Ayon sa Corruption Perceptions Index ng 2023, nakakuha lamang ang Pilipinas ng 34 sa 100 na puntos. Ibig sabihin, mas mataas pa rin ang porsyento ng katiwalian sa gobyerno. Ngunit kung iisipin, ang problemang ito ay hindi na bago sa atin. Mahigit isang siglo na ang nakalipas nang isinulat ni Dr. Jose Rizal ang nobelang El Filibusterismo, isang akdang naglantad sa mga katiwalian ng pamahalaang kolonyal noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Maihahalin tulad natin ang kasalukuyang sitwasyon sa ika-11 kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Los Baños. Makikita natin ang isang isyong sumasalamin pa rin sa kalagayan ng lipunan ngayon. Sa kabanatang ito, nagtipon sa bayan ng Los Baños ang mga opisyal ng pamahalaan, ang kapitan general, mga praile at iba pang opisyal ng kolonyal na administrasyon. Habang ang karaniwang mamamayan ay nagdurusa sa kahirapan, pang-aabuso at kakulangan ng katarungan, silang mga pinuno ng pamahalaan ay naglilibang, nagchichismisan at nagpapalitan ng opinyon. Sa halip na pag-usapan ng mga ito ang tunay na suliranin ng bayan, itinuon nila ito sa paggamit ng kanilang posisyon para sa personal na interes. Sa pamamagitan ng kabanata, ibinakita ni Rizal ang mga leader ng bayan na walang pakialam sa kapakanan ng mamamayan. Isang bulok na sistema kung saan mas mahalaga ang sariling kapakinabangan kaysa sa tunay na paglilingkod. Kung ating papansinin ang kasalukuyang suliranin ng Pilipinas na ating kinakaharap, hindi ito nalalayo sa eksena ng Los Baños. Kaya naman, may nakakaramdam pa rin ng epekto ng maling pamamalakad ng pamahalaan, tulad na lamang ng guro sa Santo Niño National High School na si Sir Jarrell Lacson. Nakita ko kung ang buwis ng ating pamahalaan o ating bansa ay ginagamit ng hindi tama, malaki ang nagiging epekto nito sa paaralan. Una na sa lahat is yung alokasyon ng budget na gagamitin ng isang paaralan para sa buong isang taon. Yung kakulangan sa mga pasilidad, sa mga classroom, hindi nila ganong nakikita o napagtutuunan. Sa ngayon makikita natin na padami ng padami ang mga estudyante pero ang classroom natin ay hindi nadadagdagan. Malaki ang epekto nito sa mga mag-aaral kasi hindi nagiging maayos yung pasilidad, hindi nagiging sapat yung bilang ng mga guro na tututok sa mga estudyante. Kaya nagkakaroon ng behind or tawag dito, behind tayo sa education quality. Ang mga estudyante nagsisiksikan sa classroom, ang mga kailangan tutukan na competency ng mga estudyante ay hindi na ibibigay ng tama dahil sa maling Kapag ang pondo ng bayan ay napupunta sa bulsa ng mga makasarili, ang resulta ay ramdam ng nakararami. Nagkakaroon ng kakulangan sa mga ospital at serbisyong pangkalusugan, may mga sirang kalsada at infrastruktura na hindi natatapos, at may mga paaralang kulang sa materyales at support. Ang salapi na dapat sana'y ginagamit para sa kaunlaran ng bansa ay ginagawang pampataba ng bulsa ng mga ganid na may kapangyarihan. Sa bawat pisong nawawala sa korupsyon, may ospital na hindi na itatayo, may paaralang hindi natutulungan, at may pamilyang hindi nabibigyan ng serbisyong nararapat sa kanila. Sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, nangingibabaw pa rin ang isang tanong. Natuto na ba tayo sa aral ng El Filibusterismo o patuloy tayong nalulunod sa sistema ng korupsyon?